na bigat. Okay, okay. So, great morning. So, are we learning so far? Natututo ba tayo? Okay, may mga bagong ideas ba tayong napulot today? Okay, so palagay ba natin applicable ba to sa ating day-to-day activities sa First Vital Class? So, handa na bang yumaman yung mga nandito ngayon? Okay, kasi ito pong tinuturo namin sa inyo, kaya sa tinawag na money making activity is, ang purpose nito is for us to be productive. Kaya lahat ng mga tinuturo namin sa inyo dito ay talagang in-apply namin, kaya kami nagkaroon ng resulta sa First Vital Class. So kung i-apply nyo din sila, okay, nandun din yung malaking probability na makuha nyo din yung mga resulta na nakuha namin dito sa First Vital Class. Okay, so yung tinuturo namin sa inyo, hindi lang siya idea. Experience na namin to sa paggawa namin ng negosyo ng First Vital Class. Kaya napakahalaga na talagang matutunan natin itong mga activities na to. Kasi hindi siya pwedeng mawala sa equation. Hindi siya pwedeng bumili ka lang ng power pack, nilagay mo sa altar, niluhuran mo, dinasalan mo, dinarika mo ng pulang kandila, bukas mayaman ka na. Okay, so may proseso. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin, okay, is closing. So kanina, recap lang natin, ang unang topic natin, prospecting, okay, inviting, presentation, at ito yung parang pinaka-climax ng ating activity. Okay, yung closing, kasi ito yung deal breaker. Ito yung magsasabi o parang ito yung part ng ating MMA activity na magbibigay na sa'yo tawag dito, ng kilig eh. Kasi alam mo sa Friday may check-in ka. Okay, kasi yun lang naman ang ultimate motivation talaga natin eh. Pag may check-in ka sa Friday, gano'ng ka-late man o gano'ng kalaki, basta may check-in na nakapangalan sa'yo, for sure mamomotivate at mamomotivate ka. Tama? Okay, kasi at the end of the day, hindi naman tayo nagne-negosyo para malugi. Nandito tayo kasi may kanya-kanya tayo gustong makuha. And yun basically yung check-in talaga. Weekly. Gusto nyo ba lahat consistent ang check-in natin? Okay. Alam mo yung sikreto? Consistent nyo lang din gawin lahat ng tuturo namin sa inyo today. Kasi yung check-in natin, resulta na lang ng application natin ng mga tinuturo natin ngayon. Okay? So yung pag-upload natin dito ngayon sa training, ang magdidikta ng success nito is kung paano nyo siya i-apply sa labas. Okay, yung pa rin talaga ang pinaka-training ground ninyo, yung application. Pag ina-apply nyo na siya, hindi nyo siya ma-apply perfectly, lalong-lalo na itong closing. Mamaya malalaman nyo kung bakit, no? Na hindi nyo siya talaga ma-apply perfectly, pero habang ginagawa mo siya ng paulit-ulit, habang tumatagal, nakukuha mo yung mga techniques hanggang sa nagiging muscle memory mo na siya. Hindi mo na siya kailangang isipin, subconsciously ginagawa na siya ng katawan mo. Okay? So, ito yung ating topic, closing skill and techniques. Okay? So bago ako pumunta sa topic, for sure marami dito, first time pa lang ako makikilala o mapapakinggan. Sino ba dito yung mga bago pa lang, yung mga less than 1 year pa sa Vital Class? Ang dami! Okay? Ang daming mga sinungaling sa likod. Okay? So sino dito yung first time naka-attend ng training na to? Nang kahit anong training sa Vital Class talaga? Ayun, be honest. Okay, sino naman yung first time lang kami, yung mga speakers, including ako, na mapapakinggan talaga today? Ayan. So, palakpakan naman natin yung mga nagtaas na kamay. Okay. So, sino naman dito yung kahit anong tanongin ko, hindi talaga magtataas ng kamay? Parang kita-kita ko ng mga mukha eh, no? So, yan. So, para makapag-share lang ako ng kaunti, no? Share ko lang ng kaunti yung background ko dito sa First Vital Class at kung ano ng resulta meron tayo dito. So, way back 2011, nung ako ay nagsimula sa First Vital Class, isa rin ako sa mga kabataan na katulad ninyo na nangarap. Okay? At tinignan ang First Vital Class bilang isang opportunity na mabago din ang buhay. So I started with First Vital Class at the age of 21. Wala akong background sa sales. Okay? Ako ay isang college dropout. May mga college dropout ba dito? Yung mga inumuna yung jowa bago school, yung mga ganyan. Barkada, inuman. Okay, so hindi naman gano'n. No? So ako ay naging college dropout kasi nagkaroon kami ng financial problem sa family. So I had to drop out sa school para makapagtrabaho ako. Okay, pero napakahirap palang magtrabaho na walang tinapos. Wow, sobrang Latina. Diba? Sobrang Latina. Ako yung ni Juicy, anak ni Abdul. Diba? So, ayan, so college dropout, and then, so, dahil nga mahirap ang buhay sa probinsya, by the way, tiga-Tarlac ako, pero currently nakabase ako sa La Union kasi meron tayong 2 product center na minamanage, no? So, dalawang product center, ayan. So, dahil nga gusto ko talagang tawag dito, ma-improve yung aming pamumuhay, so nangarap ako magtrabaho abroad. Meron ba dito mga gusto mag-abroad? Mga mag-work? Sino din gusto mamamasyal lang?
abroad. O, sasama ko sa Japan next week. May visa na kayo? Okay. So, ayan. So, kaya nung nag-drop out ako sa college, nagplano ako na mag-apply abroad. Kaya nag-enroll ako sa isang TESDA accredited school para kumuha ng vocational course para ma-equip ako mag-apply sa barko o mag-abroad. Kaya lang, hindi ako pinalad. So, nung time na yun, dealer na yung mother ko ng first fight class. Pero negative ako, tulad ni RV. Si RV, 5 years siya nililigawan ng nanay niya. Ako naman 2 taon. So 2009 nag-dealer ng nanay ko, tulad ng mindset ni RV, ang tingin ko sa first Vita class, hindi para sa akin, hindi para sa mga kaidaran ko. Okay, so ang tingin ko sa first Vita class nga nun, ang nanay ko nakulto eh. Yun ang tingin ko, kasi imagine ko, ating gabi, nagpapalamba ako, sumisigaw ng power. Diba? So parang nakulto ata ang nanay ko, diba? So parang diri-diri ako sa Vita class nun. So may mga times pa na sinasama ako ng nanay ko dito para magbitbit ng power bank nung wala pa kaming kotse. So yung power bank, binibitbit namin yun kasi sasakay kami sa Cubao, lalakad kami mula dito, tatawid kami ng Robinsons kasi ang sakayan doon sa Valencia Shrine. Imagine niyo yung itsura ko, bitbit ko, 4 na dilaw na bag, para akong si Moises, nahahawi yung tao sa dadaanan kasi tinitingnan nila yung bitbit mong power bank. Eh parang, alam mo yun, parang may sakit na nilalayuan ka, pinandidirihan ka. So, kaya hindi ko nakikita yung sarili ko talaga noon na gagawin ko ang first Vita class. So, bakit ako nandito ngayon sa harap ninyo at nagsasalita pa yung dating negative sa Vita class? Simply because sa loob ng 2 taon, nakita ko kung paano kami binuhay ng nanay ko. Na-inspire ako sa kung paano niya kami binuhay, pinakain, binihisan, nag-provide siya sa amin na wala siyang ibang source ng income kundi first Vita class. To think na baon pa kami sa utang. Kasi dati OFW yung parents ko eh. Nabaon sa utang kasi nabiyuda ang nanay ko. So, baon sa utang, tapos nabibigay lahat ng pangangailangan, tapos Vita Plus lang ang source. So, ang nasa isip ko that time, doon ako na-motivate. Hindi ako na-motivate agad sa sasakyan, bahay. Okay? Hindi naman ako umatid ng seminar nun eh. Pero yung nakita ko yung buhay namin, kung gaano kami kakomportable sa buhay na ibinibigay sa amin ng nanay ko, naisip ko, baka nga may magandang nangyayari sa negosyo ng nanay ko. Until one day, pagka-graduate ko sa TESDA, that was April 5, ako graduate. Okay? Ay, April 5 ako umatid pala ng seminar, April 6 ako graduate, April 7, nag-full-time na ako sa Vita. Bago ako graduate sa TESDA, nag-work na ako part-time. Nasa BPO industry ako, sa Pampanga ako nagtatrabaho. Ang hawak ko, telecom companies. So, nagtatrabaho ako doon as weekender kasi nga nag-aaral ako. So, weekender. Tapos, pag may RDOT o rest day overtime, nagtatrabaho ako ng gabi. And then, on other weekends, lalo na kapag may mga okasyon, holiday, nagtatrabaho ako bilang waiter kasi food and beverage yung ginawa ko sa TESDA. So, nag-waiter ako, nag-set up ako sa mga catering, gumagawa ng mga backdrop. Yan. So, nasubukan ko din mag-empleyado. Kaya nung nakattend ako ng seminar ng First Vita Class, naikumpara ko yung trabaho ginagawa ko sa employment na halos gawin mong araw yung gabi, pero kulang pa rin yung income. Di ba? Sa mga nagtatrabaho, di ba? Pag late ka, may bawas. Pag undertime ka, may kaltas. Pag absent ka, may kaltas. Pero pag overtime, thank you. Tama! Di ba? Yun yung inayawan ko sa employment. Kasi mataas ang pangarap ko. Sabi ko, kung dito lang ako, walang mangyayari sa akin. So until one time, nag-apply na ako abroad. So unfortunately, ako ay illegal recruiter, no, sa papuntang Malaysia. Imagine niyo itong itsura kung ito, gumigiling ako sa harap niyo. Di ba? Ang sagwa. Di ba? Tapos ako ito, Versace on the floor. Diri-diri ako sa sarili ko. Sabon! Sabon! Okay. May mga pulis na po sa labas. Okay. So, mamaya sige, sample tayo mamaya dyan. Okay. Music, hindi, joke lang. Okay. So, honestly, yun talaga nangyari sa akin. Nag-apply ako for Malaysia. Ang thinking ko, magtatrabaho ako sa bartender. Pero yung pala, kaya malaki yung komisyon kasi kailangan i-table ka para mabenta mo yung alak. Kaya yung recruiter ko that time, nung nakita ako, sabi niya, hindi ako sigurado, baka manapakto doon. Okay, so hindi ako natuloy. Yung 2 kaibigan ko natuloy, yung isa pag-uwi, may anak na. So inaanak ko yung anak. So imagine yung talaga yung tsura ko, buntis guys! Diri-diri ako sa sarili ko ng mga panahon na yun. So sabi ko siguro, hindi talaga para sa akin yung pag-abroad. Kasi minsan yung rejections na nararanasan natin is actually a redirection lang. Para yung path na gusto ng Diyos na puntahan natin, is papuntahan natin. Kasi kung hindi tayo i-reject, magpapatuloy tayo dun eh. Na hindi natin makikita yung mga nasa gilid natin. Kaya nga ang present, okay, yung regalo, nakabalot yan kasi you have to unbox pa, unwrap yung regalo, nasa loob pa yun. So maaaring yung iba sa inyo dito, ang magulang ng Vita, di ba? Yung iba sa inyo dito na-kidnap, iba-iba tayo ng way kung paano tayo napasok dito eh. Pero one thing is for sure, di ba? Nandito ka na, na-unwrap mo na yung gift na yun, di
di ba? So, kailangan na lang natin gawin ngayon is aralin natin talaga yung negosyo. Okay? Parang tingnan natin ng mas malalim yung negosyo ng First Vita Plus. Kasi nandito ka na rin lang, di ba? Nakapag-attend ka pa ng special training. Hindi lahat ng kabaitaan naka-attend ng special training, no? So, yan yung background ko before. Pero tapos na yan. After 14 years, so 14 years na ako sa First Vita Plus, dito na ako tumanda. Okay, hindi nga lang ako umangkat, pero tumanda na ako dito sa Vita, di ba? So, kami yung first batch ng kabaitaan. Sama ko sila Kuya Don, Ate Celine, Kuya Kim, yan, mga kuya ko sila. Okay, so, yan. And then, after nun, syempre, trabaho, in-apply ko. Yung mga tinuturo namin sa inyo ngayon, in-apply ko siya sa loob ng 14 years. Up to this day, ina-apply ko pa rin siya. So, anong naging resulta? Nagkaroon ako ng mga sasakyan, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Balik ko lahat. Nagkaroon ako ng mga lupat bahay. Okay? Wala pa akong babahay. Mga commercial properties. Nakakapag-travel ako sa buong Pilipinas. Parang nagulang kayo sa litrato. Parang hindi kayo naniniwala. Sobrang Latino no? Di, totoo namang nasa Boracay yan, hindi na totoo yung katawan. Yan yung sinasabi ni Harvey kanina na hook. Tingnan nyo, kayo napalakpak kayo. Alam ko, parang pumapalakpak na lang kayo kasi pumapalakpak yung katabi nyo Pero nakita nyo yan, gulat na gulat kayo Nakita ko yung mga ano nyo yung mga tingin ninyo Okay? So, ito yung binigay sa akin na buhay ng First Vita Plus. Kasi imagine ang mga kaibigan ko, palagi nila sinasabi sa akin, Ben, masaya ka ba sa ginagawa mo? Kasi nakikita namin, saan ka pumupunta, tuwing tinatawagan ka namin, aalis ka na naman, tuwing meron tayong usapan pa, mga meet-ups, sabi ka nagmamadali, o kaya minsan dadating ka, sa kalagitnaan na kami ng inuman, gano'n, hindi na rin ako umiinom kasi. So, feeling nila ang KJ ko. So, ang lagi nila tanong sa akin, masaya ka ba talaga sa ginagawa mo o parang puro pera ka na lang? Pero pag binabalikan ko yung mga tanong nila yun, doon ko naiisip na, masaya ako sa ginagawa ko kasi nagagawa ko yung mga bagay na hindi nila nagagawa. In fact, pag may mga reunion kami, hindi na nila ako tinatanong kung attend ako kasi ako number 1 sa listahan. Kasi hindi ko kailangan mag-file ng leave, hindi ko kailangan magpanggap na may sakit para magka-sick leave, di ba? At sa aming lahat ng magkakaibigan, ako parang yung halos nalibot ko na ang buong Pilipinas. Tingnan ko mapa na to. Sa mapa na to, yung kulay white na lang ang hindi ko pa napuntahan. Gusto nyo bang hulaan kung ano yung mga hindi ko pa napuntahan na probinsya? Sige nga. Sino gusto humula? Makakahula kahit isa may premyo. O, bibilang ako. Yung sasagot taas ng kamay, gusto sumagot. O, 1, 2, 3, 1. Anong bansa? Ay, anong bansa? Anong lugar pa sa Pilipinas hindi ko napuntahan? Saan sa Mindanao specifically? Hindi ka ba kasi nakapunta? Kasi kasama kita next time. Sulu? Nakapunta na ako ng Sulu. Sino pa? Panumpon Leyte, galing na ako Kalanggaman Island. Bato Leyte, nakapunta na rin ako kasi galing ako ng Tacloban Leyte, nagpalumpong kami, at nagbato kami, nag-training kami. Sino ba? Jetsan. So tama ka, hindi pa ako nakapunta ng Jetsan. Ang only, di ba, ang hirap kung ano hindi ko napuntahan, ang dami yung guest, di ba? Ang hindi ko na lang napuntahan sa Mindanao is actually Jetsan, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, pero pupuntahan ko siya this coming April, nakabook na ako. And then, yung Sock Sergeant, area ng Sock Sergeant. So imagine nyo, ang hirap ngayon, mas mahirap isipin pala sa akin yung hindi ko pa napuntahan kaysa napuntahan ko. So imagine mo, ginagawa mo ang isang negosyo na na-enjoy mo pa. Ay, may premyo ka pala sa akin. Oh. Sabi ko, may price na. Kasi ayoko kasi nung tinatanong kasi hindi sumasagot. Kaya yung mga nililigawan ko, pag di ako sinasagot, pinapasalvage ko na lang. Kaya pag mamaya, pakilista yung mga hindi sasagot sa tanong ko, pasalvage na rin natin. Hindi, biro lang. Okay. So, yan yung naging buhay ko sa Vita Plus. So, hindi lang yan din yung binigay sa akin. Nakakapag-travel din ako sa ibang bansa. Ito pa yung pinakamaganda, yung Batanes. Meron ka ba sa inyo dito nakapunta ng Batanes? Ayun, si Cyril. Ayan. Sa mga guests natin, meron na? Ay, naku, sobrang ganda. Gusto nyo explain ko sa inyo gano'ng kaganda? Explain ko sa inyo gano'ng kaganda. Sa sobrang ganda. Sino mga walang jowa dito? Taas ang kamay. Be proud! Okay? Meron tayong samahan. Okay? Sa sobrang ganda, guys, kahit wala kang jowa, makapapropose ka. Kaya ang pinangako ko sa sarili ko habang
dagat. Wala akong kasama, mag-isa lang ako eh. Sabi ko, babalik ako dito, sinusumpa ko sa ngalan ng Batanes. Babalik ako dito at pagbalik ko may jowa na ako. Good news! 2019, bumalik ko sa Batanes. Bad news, wala pa naman jowa. Pero at least nakadalawang Batanes na ako, kayo hindi pa. Di ba? Okay. So nakapag-travel na din ako sa iba't ibang bansa. Every year, nagka-travel tayo. So, Singapore, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Royal Caribbean Cruise, Hong Kong, Taiwan, Japan, and last month, nasa Shanghai, China tayo. Okay, bumili lang ako ng Shanghai rolls. Iba pala lasa ng Shanghai yun. Okay. Pinikap ko kasi yung parcel ko sa Shenzhen Sorting Center. Bagal eh. Okay. So eto, pinapakita ko sa inyo to. Kasi gusto kong nakita nyo guys ang future nyo sa Vitaplus. Isa lang ang produkto natin, isa lang ang kumpanya natin. Tinuturo pa natin sa inyo yung mga ginagawa namin. Diba? So eto, preview lang to ng future na naghihintay sa inyo dito sa First Vitaplus. Kaya pala pa naman natin ang First Vitaplus. So dito, pupunta kami sa largest Disney in Asia, tsaka largest indoor skiing resort in the world. Okay, so snow yung loob talaga niya. So parang this coming November nandiyan niya ulit kami. Okay, so yan yung buhay ko sa First Vitaplus. Kaya pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko talaga, kung nag-enjoy ba ako, sabi ko, more than I'm living my life to the fullest because First Vitaplus is so full of life. Naging consistent awarding na rin po tayo ng First Vitaplus sa sponsorship and sa network building category. Okay? And isa sa mga parang pinaka-memorable sa akin na awarding is my first award. Unang award ko talaga. Actually, sa income ko din, ang pinaka-memorable sa akin yung first million ko eh. Kasi nakuha ko ang first million ko nung 22 ako. Nakuha ko ang first 5 million ko nung 23 ako. So nung 24 ako, nakuha ko yung 5 million na income. So eto, yung first awardee ko, kaya siya memorable sa akin. Kasi nakikita nyo ba yung picture? Yan kami lahat na awardees. Okay? Ayun ako. Okay? At ako sa kanilang lahat yung pinakabata dyan. Kaya ako ito dinagdag ngayon sa slides ko. Hindi ko ito pinapakita sa ibang talk eh. Kaya ako ito dinagdag sa slide ko ngayon. Gano'n ako kabata? Yung nag-talk kanina, si Eliza, ang katabi ko, nanay niya. At tatay niya. Imagine mo yun. Di ba, nanay at tatay niya apply ni Eliza, yun yung katabi ko. Okay, tapos yung isang core natin din, sila Colina, brothers and sisters. Katabi ko din yung tatay. So imagine niyo, bata, pero kayang sumabay. Ano yung punto ko dito mga fellow kabaytaan? Hindi dahilan na bata ka, okay, para sabihin mo na hindi mo kaya. Gamitin mo at your advantage yung pagiging bata mo. Mas malakas na tayo sa kanila physically, okay? Mas malawak na ang pag-iisip natin sa kanila mentally. Okay? Mas marami tayong time-wise, mas marami na tayong oras kaysa sa kanila. Okay? Sila, mas yung time nila mas maiksi na kasi madami silang ginajuggle na responsibilities. So, let's make an advantage dun sa meron tayo ngayon ng mga age natin. Diba? So, lahat dapat ng mga matutunan natin ngayon dito, talaga may apply natin. Kasi at the end of the day, tayo lang talaga ang aabot ng pangarap natin. Kahit yung mga magulang natin nandito sa Vitaplus, tayo pa rin talaga mag-workout ng mga pangarap natin. Okay, so tapos na yung training ngayon. Hindi, joke lang. So, ito ngayon yung kinikita ko kay First Vitaplus taon-taon. Ito yung aking annual income. Kaya sabi ko sa inyo, nung 22 ako, na-earn ko yung aking first million. And then, nung 25 pala ako. Nung 2014 ko na-earn yung aking first 5 million. So, sa loob ng almost 14 years ko na ginagawa si First Vitaplus, ito na yung total net income ko, net of tax na yan. Okay? 29 million. Diba? Bakit mo panghihinayangan yung oras na i-invest mo kay First Vitaplus? Bakit hindi mo i-double time yung paggawa ng application ng mga training dito kung ito ang pwede mong kitain? Okay? Hindi ko ito pinapakita sa inyo para i-brag. Para ipagmalaki. Una sa lahat, wala naman akong mapapala. Mayayabangan lang kayo sa akin, matadagdagan pa ako ng kaaway. Di ba? Hindi ko naman kayo kilala. And most of you, hindi ko naman downline para i-motivate ko. Pero kaya ko ito pinapakita kasi I'm a living proof na ang isang kabataan na walang direksyon ng buhay noon, hindi nakapagtapos, walang means, hindi ako tawag dito, nepo baby, di ba? Hindi ako galing sa, alam mo yun, wala akong background ng mga negosyante kamag-anak, pero nabigyan ako ng opportunity na umasenso dito sa First Vitaplus.
So ang aking average monthly income ay 298,296 net of tax. So imagine ninyo, buwan-buwan yan ang kinikita mo ngayon. Huwag mong imagine ninyo akin. Imagine yourself na buwan-buwan meron kang 298,296. Ano kaya ang pwede mong mabili dyan? Okay? Kaya kung gagawin mo man ang first Vita Plus, huwag mong gawin ito dahil sa amin ng mga nagsalita dito. Huwag mong gawin ito dahil sa mga uplines mo na nagmo-motivate sa'yo. Kung gagawin mo man ang Vita Plus, tuwing magpo-prospect ka, tuwing gagawa ka ng listahan, tuwing gagawa ka ng presentation, nag-prepare ka, ang isipin mo lagi, ginagawa ko to para sa akin. Ginagawa ko to kasi gusto ko din kumita ng ganito. Gusto ko din magkasasakyan, gusto ko din magkabahay. Kasi hindi naman kami ang titira sa bahay mo eh, unless ang punin mo kami, di ba? O, hindi naman kami gagastos sa perang kikitain mo dito, ikaw. Kaya kapag ginagawa mo siya, alam mo kasi yun yung challenge sa ating mga millennials, Gen Z, and Alpha generation. Very tayo, alam mo yung nigas ko doon? Sigurado ako mamaya power na power tayo lahat, pero pag uwi natin, bilangan lang natin isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, yung iba sa inyo dito, wala na naman. Malalambot na naman, di ba? Ningas kugod kasi tayo kasi meron tayong tinatawag na gusto natin ng outright na affirmation. Gusto natin ng outright na resulta. Hindi tayo ganun kasi patient ng mga magulang natin na nagtsatsaga talaga. Pero, mas gamitin natin ulit yun at our advantage. Ano yun? Mas lalo kang naiinip, mas lalo mong galingan, mas lalo mong bilisan para makuha mo agad yung result mo para hindi ka mainip. Yes. Tama? So, pwede natin i-turn into advantage yung mga disadvantages na meron tayo. Kasi talagang wala eh. Ganun talaga yung generation natin eh. Diba? Pero gamitin natin siya at our advantage. Okay? So, yan yung tapos na yung training ko. Okay na yan? Closing na? Mabilis lang. Okay? So, punta tayo ngayon sa closing skill and techniques. So, yung kanina, share ko lang yan, yung motivation ko. I hope may napulot kayo. Are we learning so far? Yes! Okay, so closing skill and techniques. So, gusto niyo ba ulit panalo ng cash prize? Yes! O, sige, tanongin ko kayo. Okay, tatanong ko ngayon. Kung sakali, okay, isipin niyo muna yung sagot habang sa upuan niyo and then mamaya kung may gusto sumagot, pwede sumagot. Kung meron ako ngayon time machine na ibibigay sa inyo, okay, yung time machine na yun, okay, na pwede ninyong balikan yung nakaraan o pwede ninyong puntahan yung kinabukasan para makita ninyo. Balikan yung nakaraan para baguhin, puntahan ang kinabukasan para makita. Walang mali o tamang sagot ha? Okay. Gusto ko lang malaman yung opinion ninyo. Okay. Ano ang gagawin mo? Meron ka lang isang chance. Okay. Either babalik ka, ano yung babalikan mo, at ano yung babaguhin mo, or hindi mo man babaguhin, baka may gusto ka lang sulyakan sa nakaraan mo. Diba? O, parang medyo may hugot parang medyo may sakit. O, sa kinabukasan mo, ano yung gusto mong makita? Sige, isip kayo. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Okay. 1, 2, 3. Anyone who wants to answer? Sige, nawala siya mataas ng kamay. Punta ka dito sa harap. Share mo sa amin ano yung gusto mo. Yeah. Okay, palapakain naman natin. Bibilis yun talaga pag may cash prize eh. Ang gusto ko po mapuntahan yung ispas po. Pass. Dahil po yung... The pass pala yun, sorry. Yung pas po kasi alam ko po na may mga part po dun na mali tayong decision sa buhay. Lalo po yung mga mali po nating nagagawa, like na hindi naman po talaga dapat na gusto ko po siyang itama sa past na hanggang ngayon po, nagagawin po yung tama na yun para po sa sarili natin at para po sa pamilya natin na kung gusto mo pong magtagumpay sa isang negosyo, umpisa mo na po ng mas maaga pa. Bakit mo pa po papatagalin kung yung magulang mo po is patanda na, pwede mo po siyang umpisahan na bata ka pa para yung sarili mo po, alam mo na po kung ano po yung gagawin mo para sa past at para sa magulang mo. Ayun lamang po, thank you. Ayan, palakpakan naman natin siya. Okay, cash prize sa atin. Abot ko na lang doon. Okay, so, ang haba ng sagot niya, di ba? Okay. Sino dito, yung katulad niya, gusto din balikan na nakaraan at may ayusin? Uy, meron, marami. Oo, yung mga nakaraan na hindi natin makalimutan. Patuloy tayong sinasaktan, mga ganyan. Sino dito yung gusto makapunta sa future at makita yung future? Okay, so, sabi ko nga, walang mali o tamang sagot. Kaya ako siya tinanong kasi gusto ko lang i-gauge
kung sino sa inyo dito ang interesado gumamit talaga ng time machine. Yes. Diba? So tingnan nyo ano sabi ko? Libre. Ibibigay ko. Hindi nyo babayaran, tama? Pero hindi lahat nag-grab ng opportunity. Kasi nung tinanong ko, dalawa lang naman babalik ka sa nakaraan o pupunta ka sa kinabukasan. May nagtaas ng kamay sa nakaraan, may nagtaas ng kamay sa kinabukasan. May hindi nagtaas, ibig sabihin they're not interested. Tama ba? They don't want to use. Okay. Pero alam nyo ba, na kung meron talagang nag-exist na time machine ngayon, napakarami talagang taong bibili niya. Totoo yan. Lalo na kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Tapos gusto mo lang, di ba sabi nga nila, sana meron man lang cellphone sa langit, matawagan mo ba lang yung mama ko, yung papa ko, di ba? So pag may time machine. Pero alam nyo ba, okay, bakit yan yung tanong ko? Kasi napaka-imposible. Pero kung meron lang, meron at meron bibili. Okay. Pero alam nyo ba, na even if you're selling a time machine, closing a sale is not guaranteed. So tingnan nyo kanina, libre ko nang ibinibigay, pero hindi lahat kukuha ka. Anong punto ko? Okay? Oo, ang First Vita Plus products, kayang makatulong makalunas sa iba't ibang sakit. Kayang makatulong sa cancer. Proven na yan. Okay? Kahit wala tayong therapeutic claims, pero napakarami nating testimony na dugtungan ang buhay. Ang buhay mahalaga hindi. Yes! Ang buhay pag nawala, napapalitan hindi. Hindi. Di ba? Ibig sabihin, kung ikaw may sakit ka, gagawin mo lahat para mabuhay. Tama? Pero bakit kahit anong offer natin ng First Vita Plus, may mga tao pa rin tumatanggi sa First Vita Plus? Kasi hindi kasiguraduhan na yung produkto mo, porket magaling kang mag-talk, porket magaling kang mag-present, hindi yun assurance na talagang 100% makuklose mo ang isang sale. Yung negosyo natin kay First Vita Plus, marami na bang kumasenso? Yes! Marami na bang umaman? Yes! Nagkakotse, nagkabahay, yes! Nakabayad ng utang? Yes! Pero bakit marami pa rin? Pag-present mo First Vita Plus, negosyo, hirap na sa buhay, baon na sa utang, mataas pa rin ang pride, ayaw gawin ng First Vita Plus. Because it doesn't guarantee a sale. Okay? Ibig sabihin, kahit gano'ng kaganda ang produkto natin, kahit gano'ng kaganda ang negosyo natin, hindi talaga guaranteed na makakabenta ka. Tulad ng time machine. Di ba? Napaka-imposible, kahit na ibigay sa'yo, pero it still doesn't guarantee a sale. Okay? So, ano ang gagawin mo ngayon para tumaas yung tinatawag natin na batting rate o tumaas yung percentage na makaklose ka ng sale? Kasi at the end of the day, pag wala kang na-close na sale, wala kang cheque sa Friday. Di ba? So, ano gagawin natin ngayon? Patataasin natin ngayon yung percentage na magiging successful ka to close a sale. Hindi man siya perfect. Why? Because wala kasi specific na guidelines on how to close a sale. Kaya nga sa totoo lang, napakahirap nitong talk ko na to Kasi, closing a sale, wala siya talagang guidelines. Ang tawag lang sa kanya, there is just a psychology and art dito sa negosyo na to. Ibig sabihin, nasa sayo bilang tao, paano mo lalaruin talaga ang closing. So, ang may bibigay ko lang sa inyo, technically, tips lang. And techniques na pwede nyo i-apply, na pwede nyo i-tailor fit sa kung paano nyo siya kayang execute. At sa kung anong klase ng tao yung kausap ninyo. Kaya nga kapag ikaw naging dealer ng First Vita Plus, hindi ito putsyong-putsyong negosyo. Kailangan dito, i-develop mo talaga lahat. At ano ang magpapagaling sa'yo sa pag-close ng sale? The more na ginagawa mo siya, the more na natututo ka. Out of your experience, doon mo makukuha yung perfect na closing technique na fit para sa'yo. Okay? Kaya ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay mga tips and techniques. At the end of the day, application pa rin. So, unang tip ko sa inyo, kapag tayo ay nagpo-close ng sale, lagi natin siyang sisimulan sa tinatawag na priming. Ano yung priming? Okay. Mina-mindset mo na yung tao kung saan mapunta yung usapan ninyo. Ano yung priming? Okay. Ang priming, mostly, okay, compose siya ng question and answer portion. So pag tayo ay nagpo-close ng sale, hindi pwedeng ang mga sinasabi natin, binabasa lang natin. Hanggat maaari na, wala ka, kapag nagpa-prime ka o nasa closing stage ka na, wala ka nang ginagamit na paraphernalia. Hindi na nakabukas ang laptop mo, wala kang clearbook na dala, more on heart-to-heart talk siya. So doon ang gagawin mo sa priming. Ano yung mga pwede mong gawin? Number 1, okay? Identify the problem. Bakit? Okay. Sa kahit anong negosyo, kahit ano hindi lang First Vita Plus. Sa kahit anong negosyo, if you can provide the solution to the problem, okay, puputok ang negosyo mo. Bakit? Kasi, ang trabaho talaga ng isang successful entrepreneur
earlier is to provide solution to the problem. Kung nasa iyo ang solusyon, kahit magkano, bibili nila yan. Kaya kailangan ma-identify mo muna ang problema para makapagbigay ka ng solusyon. Okay? Kasi pag nasa iyo ang solusyon, sila hahabol sa iyo. Kaya kailangan yung kausap mo, kailangan ma-identify mo ano yung current na problema niya. Okay? Problema ba niya financially? Problema ba niya health? Problema ba niya yung anak niya pasaway? Hindi niya ma-handle? Okay? Gusto niya ng community na makaka-influence sa anak niya? Okay? Tulad nga nasabi ni Harvey kanina, kailangan alam ko lahat ng aspeto ng negosyo natin. Hindi mo man i-present lahat, pero dapat alam mo siya. Para kapag dumating yung time na kailanganin mo na yon, okay, may baon ka, may bala ka. Okay? So identify the problem. Okay? Help your prospects to identify problems by asking questions. Kaya sa presentation, okay, pag group presentations, small presentations, or even one-on-one, discuss ka lang, di ba? Discuss ka lang ng discuss. Pero pagdating sa part ng closing, okay, hindi ka na nagdi-discuss, nagtatanong ka na. Okay, tanong ka naman ng tanong. Okay? And then number 2, provide solution to the problem. Once na na-identify mo na yung problema, ipakita mo ngayon kung paano yung produkto natin o yung negosyo natin, i-reiterate mo, kahit na nabanggit na sa to, i-reiterate mo. Kung paano yung produkto natin o negosyo natin ay konektado na pwedeng maging solusyon sa kanyang problema. Okay? Minsan nga, i-connect mo yan sa sarili mo eh. Pag tinanong mo siya, nasabi niya, ganito siya, ganito siya, ganito siya. Ay, alam mo ba, ganyan din ako dati. Ako nga dati, ganito, 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 ganito. Tulad mo rin ako. Okay? So, hindi, kahit na minamindset natin siya, for example, sa pagiging empleyado, kinokorek natin yung mindset niya, wala kang direktang pag-atake. Sa halip, ang nangyayari, kinokorek mo yung sarili mo sa kanya para makita niya yung sarili niya sa'yo. Okay? So, ganun yung finding natin. Okay? So, bigyan ko kayo ng tips on how to ask questions. Okay? Pwede nyo picture to ha, okay lang sa akin. Kasi nga, medyo ano siya, para hindi maaring attention nyo. So, pwede nyo picturean. So, number 1, start on broad topics. Kapag tayo nagtatanong, in general, hindi mo kailangan tanungin lang yung isang specific na area ng kanyang buhay. Specifically, ito yung mga questions ha, na medyo kailangan hindi natin tinatanong ng direkta. Kung sila ba ay may asawa na. Kung sila, lalo na kung magkasama sila. Okay, tapos tanongin nyo, mag-asawa po ba kayo? That's very awkward. Okay, may anak na po ba kayo? That's very awkward. Okay, kasal po ba kayo? That's very awkward. Okay, so kailangan mong magtanong sa paraan kung gusto mong malaman yon. Pwede kang mag-rephrase ng question na hindi mo natatanong, ay na hindi mo direktang natatanong yung mga bagay na gano'n. Okay, so kasi minsan sensitive kasi yung mga tanong na yun. Okay? So minsan nga pwede mong balik na rin eh. Kunyari, iniisip ko kung mag-asawa sila. Para medyo hindi awkward, magkapatid ba kayo? Kasi ko pa rin, ay hindi, mag-asawa kami. Diba? So, siguro matagal na kayo kasal. Diba? Baliktad yung tanong. Hindi, actually, living pa lang kami. So, hindi siya awkward. Diba? Kasi ina-assume mo yung sa edad din. Diba? Siguro po 16 na kayo, kaya 35 pa lang mga usap mo. Diba? So, dapat medyo, alam niyo po, ano pa lang po siguro kayo, no? 28 pa lang kayo. Ay, hindi, naku, 40 na ako. Diba? So, nakaka-flatter. Ayan. So, start on broad topics. Para mas makilala niyo yung prospects niyo. Wag lang kayong nakafocus sa kung paano siya mabentahan. Start on broad topics. Alam niyo po, isa sa mga experience ko, attend ng training. Isa sa mga nakuha kong technique is kung paano mo kunin kung ano yung nagka-flatter dun sa kausap mo. For example, pumunta ka sa bahay. Nakita mo, sa loob ng bahay, lahat ng picture ng anak naka-display. Graduation picture, nung una siyang naglakad, na doon. So, maiisip mo na ngayon, siguro nag-iisa lang yung anak. At siguro mahal na mahal yung anak. So, pwede ka ngayon mag-start ng question na magiging topic yung anak. Bakit? Yung kasi yung soft spot nila. So, aalamin mo ngayon kung yung anak ba nila kumakain ng gulay. Yung anak ba nila hindi nagkakasakit? Gano'ng kadalas sa hospital? Yung anak ba nila nagkakaproblema sa school? Kumbaga, nahihirapan, kailangan ba ng brain booster? Kailangan ba ng hindi ba siya nakakatulog? May mental health issues ba yung anak nila? Or yung anak ba nila business-minded? Pwede mong i-lift no? Na pwede mong, kasi yun yung technique talaga. Kaya sabi ko sa inyo, psychology talaga ang closing. Okay? Ano pa? Simplify questions and avoid using technical terms or jargon. Pag nagtatanong po kayo, as much as possible, answerable by yes or no. Okay? And
pag nagtatanong po kayo o nagsasalita na discuss, avoid using jargons o yung pong mga colloquial terms na yung mga terms na yon, ikaw lang nakakaintindi. Tulad ng mga word na upline, power, crossline, mga ganon. Mamaya, power ka ng power, yung magsama mo, ano, kilikili power, diba? Yung mga terms na ganon. Okay? So, huwag natin silang ituhin. Ano pa? Okay, client profiling. Lahat ng mga, sabi ko nga kanina, pwede nyo i-extract na information para magamit nyo sa kanila para close kayo. Kunin ninyo sa pamamagitan ng pagtatanong. Ilan ang anak, buhay pa ba mga magulang, okay lang, sino kasama sa bahay, lahat ng pwede nyo i-extract. Kasi lahat yan pwede ninyong magamit sa sales pitch ninyo. Okay? So ano pa? Prospects, feelings, prejudice, and judgment. Pati yan. Ano yung kanilang pananaw pagdating sa healthy living? Ano yung pananaw nila when it comes to money? Baka mamaya, 300,000, 400,000, yung dealer, yung prospect mo nakaganyan lang. Yung pala, ang mindset sa pera, mali. Diba? Baka mamaya, ang tingin niya pala sa pagyaman, masama. So kahit anong baliw mo dyan, useless lahat ng mga sinasabi mo. So by asking questions, nalalaman mo kung ano yung point of view nila. So kaya yung mga principles nila sa buhay. Okay? So, sabi dito, there's no magic phrase that guarantees you close a sale, but there are techniques you can use to increase your odds. So wala akong specific na script. Sa inviting kanina, meron tayong may naibigay sa ating guide, script, yung Hello Roger, na pwede natin i-apply. Pero when it comes to closing, sobrang halata pag scripted ka. Okay? Kaya kailangan suwabe lang tayo. Pero may mga techniques na pwede natin i-apply, pwede nyo maging guide. So, bigyan ko kayo ng mga techniques. Okay, closing techniques. Number 1, direct close. Okay. Wala nang paligoy-ligoy na. Di ba? Walang paligoy-ligoy. Mahal kita, mahal mo ako, tayo na. Gano'n. Diretsahan. Di ba, Steven? Di ba? Diretsahan. Okay. Ay, wala siya. Si-apply na lang. Ay! Chica! Uy, grabe! Grabe naman ako na yung Okay, may issue. Grabe naman. Gumawa ng issue para may pag-usapan. Diyan kayo kayo, buhay na buhay kayo dyan, di ba? So, simply and directly ask for the deal to close. Kasi minsan tayo yung ano yung pinapakomplikado natin eh. Mahal ka na nga eh, mahal mo na nga, ba't hindi pa kayo, di ba? Kailangan situationship pa, di ba? Kailangan mga guys, hello! Di ba? Diretso na tayo sa tanong, di ba? O, simple lang. Ma'am sir, maganda po ang presentation, naintindihan niyo po ba? Wala na po kayong tanong, wala na. Okay, so ano po? Simulan na po natin. Meron na po akong dalang form ngayon, meron na po tayo. Kailangan po i-deliver yung power pack. Or gusto niyo po, ngayon na list po, bilhin na tayo dito sa Santray. May dala na po akong product dyan. Ano po product gusto ninyo? Diretso na! Minsan takot na takot kasi tayo yung tanong yun eh. Takot na takot tayo i-pop yung question kasi bakit takot tayo ma-reject? Parang ibang rejection na. Diba? Nararamdaman mo na eh! Nararamdaman mo na eh! Diba? Ayaw mo lang mag-assume eh. Kaya hindi ka nagtatanong kasi feeling mo, no ang sagot. Eh bakit ka ba natatakot? Pag nag-no siya, kasi remember guys pag hindi ka nagtanong, walang sale na mangyayari, tama? Pag nagtanong ka, 50% oo, 50% hindi. Tama? Ano mawawala sa'yo? Eh paano kung umuko siya? Ay pag uwi mo, takin mo na siya agad mamaya. Ano? Diba? So, nakukuha po natin, huwag tayong matakot magtanong. Okay? Number 2, technique, assumptive. Okay. Dito, hindi masamang maging asumera. Okay. So, i-attract mo na. Pag may kausap ka at nakita mo, mamaya pag-usapan natin yung mga body languages, nakita mo na medyo luto na yung iyong kausap, assume mo na okay na to. Sabi nga ni Mami Grace, okay na to. Okay? Naisipin mo ba yun, di ba? I-assume mo na okay na. Ngayon, ang question mo lagi, as if nag-assume ka na. Ang tanong mo na lagi, okay po, okay. May dala na po akong produkto ngayon. Ano po ba ang gusto ninyo? Paano po natin babayaran? iPay po, pwede, credit card, GCash. Gusto niyo po cash. Okay. Ano po bang gusto ninyong bayad? So kumbaga, ina-assume mo na okay na. Ang pag-uusapan na lang ninyo, detalye ng closing ng deal. Okay? Kasi yung iba, ang tanong pa, kumbaga, ramdam na ramdam mo na mag-pay na, ikaw pa minsan yung parang, ikaw pa yung nagpapabitin eh. Alam mo yun? Kaya tayo nag-ghost eh. Okay. So, minor point.
posting sa Vita Plus, hindi lang sa Love Life ha. Because eto, yung sasabihin ko sa inyo ha, bakit mahalaga ang closing? Okay. Make sure na pagkatapos ng presentation, may gagawin kayong closing. Bakit? Pag ang isang tao na pa-attend mo na ng seminar, maliit na ang porsyento mapapa-attend mo siya ulit. Either sasali lang yan o hindi. Pag hindi yan sumali, mahirapan ka na mag-invite. Kasi ang sagot na yan, alam ko na yan, naka-attend na ako dyan. So, at pag nahirapan kang invite din siya ulit, naka-encounter siya ng mga negative sa labas, mahirapan ka na mag-close ng lead. Okay, mag-close ka na, iiwasan ka na nun. Okay? So, next, minor point technique. Ano yung minor? Focus on the small element of the decision. Okay? Pag nagtatanong ka, okay, yung mga tanong mo, papunta na talaga sa PE. Pero yung mga ano, yung mga small elements lang. Yung hindi naman na minsan kailangan tanongin, pero tinatanong mo na, kasi gusto mo na talagang ma-confirm na, eto na yun. Ibig sabihin yung mga questions mo, leading na talaga siya sa execution ng closing ng deal. Papunta na siya sa magbabayad na siya. Hanggat hindi niya inaabot sa'yo yung pera, pagtanong ka ng pagtanong ng lahat na pwede mong itanong. Okay? Ito po yung form. Tama po ba lahat ng mga naka-fill up po dito? Okay? Yung ano po, okay, single, opo, tama po. Yung birthday po, paki-double check naman po. Okay? So ito po pala, ito po yung price ng power bank. Ilalagay ko po pala dito, ano po, cash po ba? Ano po ba? Kasi ito lang po yung IP88. Yung credit card, ano po ba yung bangko ninyo? So papunta ka na lahat doon. Hanggat hindi binabigay sa yung bayad, huwag mong titigilan yung kakatanong. Nakuha natin? Yes. Okay. So next technique, alternative technique. Provide a multiple viable option. Take note guys ha, hindi ka kailangan i-apply lahat ng technique na to sa isang closing lang. Pwede nyo, ibig sabihin, marami kayong choice na pwede nyo gawin. Okay, guide lang ito. Okay? Or pwede din lahat i-apply ninyo hanggang sa mapiga nyo siya. Okay, ano yung alternative technique? Okay, bigyan mo siya ng viable option. Ano yon? Tulad na lang ano, product. Pag nagbibigay kayo ng question, sa choice, dapat may choices, huwag open-ended. For example, okay, tinanong mo siya kailan i-deliver. Huwag kailan i-deliver. Huwag mo na siyang paisipin. Kailangan, tatanungin mo siya kailan. Ngayon o bukas. Mamayang hapon o ngayong umaga. Diba? Sa Sabado o sa Linggo, dapat choices lang. Pili lang siya. Huwag kailan. Kasi pag sinabi mo kailan lang, open-ended yung question, kakalkalin niya sa utak niya yung kalendaryo niya, aabot ng hanggang June yan. Ay, sa July pa ako magkakapera eh. Sige, sa August na lang. Patay ka pa pag sinabi katapusan. Di ka sigurado kung katapusan ng buwan o katapusan ng mundo yun. Diba? So dapat, pag may tanong ka, viable option. Okay. That meron ka laging choice. For example, kaya nga ako, honestly, tama yung sabi ni Arvie kanina, hindi mo kailangan i-explain lahat. Kapag kalimited ang time, hindi ko talaga i-explain lahat kasi ito lang yung lagi mo nasa isip. Ang gusto ko, pag-isipan lang niya kung bibili siya o hindi. Tsaka na niya pag-isipan kung bibili siya ng 3, ng 5, ng 7, ng 15, basta gusto ko lang bumili muna siya. Tsaka na niya pag-isipan kung anong barrier, basta gusto ko muna bumili siya. Okay? Kaya, mas marami ka kasing tanong, mas na-confuse. Mas marami siyang decision making na gagawin, mas iisipin niya, huwag na lang. Diba? Pag sobrang dami mong iisipin, ay kailangan ko pang pumili ng ganyan, ay kailangan ko pang pumili ng ganito, ay kailangan ko pang gawin yan. So, mas nalilito siya. Okay? So, yung pinakamadaling tanong na pwede mong itanong, yun ang itanong mo. Okay? So, next is summary of benefits technique. Ito, medyo matrabaho to. Okay? Kasi, maaaring i-reiterate mo sa kanya yung buong discussion. Di ba, nagtanong ka sa kanya kanina sa priming. So, nag-present ko niya rin ngayon yung speaker. Yung speaker ngayon, ang pre-present niya, Lifeline Marketing Plan. Nasakto, ang BDF dito, Lifeline, product. Lifeline Marketing Plan. Ngayon, kino-close mo yung deal, pinaprice mo siya, it turns out, nalaman mo na sa history ng family niya, marami siyang tita, yung mami niya namatay sa cancer. Eh, hindi na pag-usapan yung cancer sa Lifeline Marketing Plan. So ngayon, pwede mong i-discuss sa kanya ngayon yung benefits naman ng ibang product natin na connected doon sa pangangailangan niya. Kasi nalaman mo ngayon na pamilya sila ng may cancer. Nasa genes nila, di ba? So discuss mo yun ngayon, okay? So pwede mong i-review yung mga benefits. Ayan. So picturean ninyo kung gusto niyo. Huwag naman saktong-sakto yung gayahin yung script dito, ha? Baka naman mamaya, Diyos ko, nagulat talaga ako. Ba't pare-pareho na sinasabi ko mga to? Di ba? Okay? So, and last but not the least is balance sheet. Ano yung balance sheet technique? Okay.
Ito, matrabaho din to. Kaya dapat, kayo po, hindi lang kompleto talaga kayo ng paraphernalia. Kung may mga iPad kayo, okay, medyo taking. Nung nagsisimula ako sa First Vita Class, meron ako, alam mo yung sketchbook? Actually, ngayon may ganun ako. May sketchbook ako. Yung sketchbook na pwede mo lang punitin. Kasi pag after kong mag-talk, either may iwan sa akin yun, or minsan yung kausap ko, pwede bang akin na lang yung sinulatan mo? So, nasa sketchbook siya, yung malaking sketchbook. Okay? So, pwede nyo siyang gamitin. No? For example, balance sheet, kino-close mo yung deal. Pwede kang gumawa ng column, reasons to buy and remaining questions. Okay? Parang may ipaparealize ka sa kanya na itong questions mo, itong doubt mo, is sobrang liit compared dun sa mga benefits na pwede mong makuha. Okay? So, helps you find out what's holding them back to decide the right way. For example, tarangin mo siya, ilista natin, ano yung mga deciding factor na nagpapako sa'yo sa First Vita Class, ilista mo. Okay? And then, ilista mo naman ngayon kung ano yung mga, parang heart-to-heart talk to eh. Okay? Ayaw naman yung mga factors na nagbibigay sa kanya ng dahilan kung bakit hindi siya makapag-decide agad. Wala ba siyang pera? Okay? Umaasa ba siya sa magulang niya? Okay? Negative ba yung parents niya? Negative ba yung boyfriend niya? Hiwalayan na niya? Mga ganon. Okay? So, ang sama ng advice, ano? Ganun talaga kasi hindi naman lahat ng taken masaya. Hindi lahat ng single. Tama mga single? Hindi talaga lahat ng single malungkot kasi hindi lahat ng taken masaya. Okay? Ito pala, ito yung ating last. Buy now, technique. Ito yung ito lagi, kumbaga ako, madalas ko ito magamit during the promo period. Kaya always take advantage sa promo period ng Vita Class. Kasi ano itong buy now technique, nagbibigay kasi siya ng tinatawag na sense of urgency. Meron ka kasi hinahabol na deadline. For example, yung ating promo runs for 1 month. Kunyari mag-end siya ng March 30. Hindi ko sinasabing March 30. Lalo na taga-probinsya ako. Diba? Nag-white-eyes ako, sinabi ko, hanggang March 15 lang yan. Ganon, or March 20 lang yan. Kasi pa-process pa yan, nasa probinsya tayo, sa Manila yung promo. Which is somehow true naman talaga. Okay? So ako, nirarush ko sila para merong sense of urgency. Na sabi ko, sir, tamang-tama. Yung magiging natin, pag-usap natin kayo, may promo yung company namin ngayon. Kaya lang, hanggang Friday na lang ito. Eh since nagandahan ka naman sa produkto at decided ka naman gawin ng negosyo, di ba? Bakit hindi pa natin habulin yung promo kasi meron kang dagdag benefits, discuss mo ngayon yung promo. Kasi sir, hindi ito lagi nangyayari. Minsan nangyayari lang ito sa birthday ng president, ng CEO namin, ng chairman namin. Minsan, hindi pa nga eh. At minsan, nagbabago yung promo. Eh ngayon, ang ganda, tiba-tiba tayo sa promo. Imagine niyo sir, eto lang yung babayaran mo, kung matatanggap mong produkto. Diba? Sayang naman po yung opportunity na malaki yung value for money na makukuha natin. May sense of urgency. Bakit kailangan may sense of urgency ang posting natin? Kasi po, mamaya, makikita natin sa discussion sa next topic natin ng follow-up, very critical po yung mga oras hanggang hindi po siya sumasali. Kasi marami pang pwedeng mangyari. Diba? Marami pang pwedeng mandemonyo dyan. Oo, alam mo yun, yung mga tinig na naririnig mo na mga nagsusulsol, yung parang yung katabi mo ngayon. Diba? Kanina pa, ang boring naman. Gutom na ako, matagal pa ba yan? Ay, tignan mo nga yung katabi mo. Ito, dinidemonyo ka na yan. Okay. Baka kampon na yan. Okay. So, yan yung buy now technique. Okay? So, tips about buying signals. Bigyan ko lang kayo ng ilan sa mga buying signals. So, psychology nga, di ba? Ang closing. So, hindi dapat, pag tayo ay nakikipag-usap, observant tayo. Kasi minsan, okay, give away na yung tinatawag na body language. Okay, give away na siya. Okay? So, paano yun? Okay, observe buying signals. Makikita mo na sa galaw ng isang tao kung siya ay interesado sa pinagsasabi mo o hindi. Parang kayo ngayon ng mga kausap ko, nakikita ko kung sino sa inyo kayo nang interested pa sa topic natin o hindi. Honestly. Okay? Kasi yung body natin, okay, hindi siya maglalay. Okay? Isang sample ko sa inyo sa psychology ng buying and selling. Okay? Nasulat to sa isang libro about sales. Kapag ang kausap ko ay naka-cross arms, okay? Nire-reject niya lahat ng information na binibigay mo sa kanya. Nire-reject ng brain niya yun pag siya ay naka-close arms. Doon na papasok ngayon yung mga marketing tools ninyo. Bakit? Kasi kailangan nyo yung open. Para sa consciously ma-absorb niya lahat ng sinasabi ko. Okay? So, for example, meron kang Vitalife catalog. Iabot ko sa kanya yun para matanggal yung pag-cross arms niya. May flyers ka.
iabot mo sa kanya yun para tanggalin niya. Or makipag-shake hands ka. Okay. Ang importante, matanggal mo yung cross arms na yun. Or else, subconsciously, hindi rin siya nakikinig sa'yo kahit nakatingin lang sa'yo, kamustahin yan. Okay? So, marami pang ganong techniques. Even sa pagpupo, sa small meetings. Okay? Kaya kami sa bahay, we don't use rectangular tables, round tables. Para even sa family. Okay? Kaya pansinin niyo ang father of the family, head of the family, nakuha lagi sa gitna. Kasi nasa kanya ang authority. May psychology din yan. Kaya pag nag-group talk kami, okay, ang una kong inuupuan gitna. Sa kanan ko, downline ko, leader ko, or staff ko. Sa left ko, yung dinidiscussan ko. Bakit? Malaki kasi ang influence na nasa right mo kasi siya ang kumakausap sa left side of your brain. And left side of your brain is composed of our emotions. And buying and selling is an emotion. Kaya nga minsan kapag bibili ka, kaya pag tayo ginagawang technique to ng mga nagbubudol actually. Okay? Pero hindi ko sinasabing mong budol kayo. Okay? Okay. Kaya nga minsan pag bumibili ka sa mall, di ba? Excited ka bumili, pag uwi mo bigla mo na, bakit ko ito binili? So, ayun, sana hindi ko na lang binili. Di ba? Kasi hype ka sa emotion ng time na yun, na-target ka eh, okay? Kaya yan ang ginagamit ngayon ng mga advertising agencies sa ads nila. Yan ang difference ng iPhone at saka ng Samsung. Okay? Instead of discussing, parang globe din. Tingnan niyo yung mga commercial ngayon, hinihit lagi yung heart natin. Si Jollibee, anong connection mong ikakasal yung best friend sa Chicken Joy? Pero lahat tayo nagsiliyakan. Di ba? Kasi nga, buying and selling is an emotion, guys. Okay? Kaya dapat, tinitingnan natin yung body language na kausap natin kasi nare-release na yung emotions nila doon. Okay? So, buying signals, expressing concerns. For example, sabi niya, ay, kaya lang kasi yung product ninyo parang matamis ata siya. So, ibig sabihin, interesado na siya, kaya lang matamis. So, explain mo ngayon yun. Kasi the fact na tinitignan na niya yung mga produkto natin, nagtatanong na siya o nag-express na siya ng concern niya sa produkto natin, ibig sabihin, interesado siya, kaya lang. May kaya lang. So, pag nasagot mo yung kaya lang na yun, deal breaker yun. Okay? So, next, positive statements. Okay? So, kapag kasi nasabi na niya ng, actually maganda yung guyabano eh. Okay? Actually maganda yung malunggay. Actually, yung kapitbahay namin, di ba? Puro actually. O, Inglesera kasi, halata. Baka may intimidate daw kayo pag dire-diretso. Pasok ko pa talaga yun. Okay. Positive statements. So, tinitingnan niyo yung, kaya nga ganito guys. Tandaan niyo lagi pag may kausap kayo, especially with closing the deal, hindi kayo ang messenger. Ay, hindi kayo ang message. You are just a messenger. Pag nakikipag-usap kayo, huwag laging tungkol sa'yo. Huwag laging tungkol sa gusto mong sabihin. Kailangan mas observer ka sa kausap mo. Mas nag-observe ka, hindi yung dagdag ka ng dagdag, yung kausap mo, tingin na ng tingin sa kilo, tingin na ng tingin sa paligid, di ba? So, dapat marunong tayo mag-observe, okay? So, positive statement. And next is asking questions. Pag siya nagtatanong na ng mga tanong-tanong, hanggang kailan ang expiration yan? Okay, ano yung, kung bibili ba ako niyan, pwede ba naka-shorted fuel power pa? O may choice ba ako? Okay, pag gano'n na yung mga tanong niya, papunta na yan sa positive. So kapag nasagot mo na, kasi ganito yun nagtanong siya sa'yo, pwede pa dyan ang assorted? Ay, pwede lang dito combo, dalandan, melon. Tapos nasagot niya, okay. Tapos ikaw naman wala kang follow-up question. Hinintay ko ulit ng tanong niya. Nakasampung tanong na siya, wala kang sundot. Doon na mapasok kayo yung techniques. Pag sinabi na niya yun, pasukan mo na. Pwede yung combo, dalandan, tsaka melon. At tama-tama, may dala ko ngayon. Ibaba mo na ba? Pasok mo na ngayon yung assumptive technique. Nawa natin? Yes. Okay. Making suggestions. Kunyari, sasuggest siya, parang mas maganda ata kung, matry ko yung kape muna. May ganun na siyang suggestions. Ibig sabihin, interested na siya. Okay? Another buying signals, leaning forward. Pag ang kausap mo, kaya masabi ko sa inyo, alam mo sino mga interesado ngayon Kasi nakikita ko sino naka-lean forward. Pag naka-lean forward kasi, hinihintay mo yung susunod na sasabihin. Kaya pag ang kausap mo naka-lean forward, it means sobrang interested talaga siya sa usapan natin o sa usapan ninyo. Ano pa? Head tilting or nodding. Yung pagtango nila subconsciously is already form of parang tawag dito, parang agree, nag-agree siya. Okay? Nako-convince siya sa sinasabi. And then, okay, so observe buying signals, listening and smiling, checking the products.
Kunyari, hinawakan na niya yung produkto, baka mamaya, hawak niya yung produkto, pinalo mo. Teka lang, sir, nag-represent na ako eh. Kaya ano rin dyan? Di ba? Hawak niya yung produkto. Teka lang, sir, nag-represent ka ako eh, di ba? Huwag ka masyadong stiff na nasa malugay ka pa lang. Eh, gusto na nga niyang aluin. Ano yung guyabano eh. Dapat flexible ka. Okay? So, kaya ang tanong nga, okay, when's the best time to close up spend? Okay? Nag-uusap na kami, dami na namin natanong sa isa't isa. Di ba? When is the best time to close? Ang sagot ko, during your entire presentation. The moment na nakikinig na siya sa'yo, malunggay pa lang yung pinag-uusapan ninyo, pwede nang mangyari ang closing ng deal. Kaya you have to be an observant. Dapat sensitive ka sa mga galaw, kilos, bukang bibig na iyong kausap. Okay? Always with the closing. Dapat lahat ng sinasabi mo, papunta siya sa bibili siya ng power bank. Okay? O natin? Okay? So ano yung mga powerful words that sell? Ano yung mga hindi natin pwede sabihin na dapat natin sabihin? Instead of using pay, say the word own or invest. Okay? Sa marketing plan natin, we do not encourage you to use the word invest. Pero kung ako mapapakinggan nyo sa to, lagi nyo siyang marinig sa akin when it comes to health products. Kasi lagi kong mina-mindset sa kanila, hindi expense ang VitaPlus, kundi investment sa kalusugan. Pero I don't use the word invest sa marketing plan. Okay? Kasi hindi tayo investment company. Okay? Ayoko lang ma-confuse kayo, kaya clarify ko yun. Don't say buy, acquire, own. So yung paggamit ng mga tamang terminology kasi, subconsciously, may effect yun sa decision making nila. Pag nakita kasi nilang gagastos sila, pag nakita nilang mawawalan sila, okay, mayroon silang pagpipigil. Pero kung ang mindset sa kanila o narinig nila salita, may gain sa part nila, may makukuha sila, may, kumbaga, may value for money sila, mas na-interest silang bumili. Okay? Points to take note. Ano yung mga bagwag mong sasabihin? For example, sa closing, okay? Yung sasali ka ba or jojoin na, pwede nyo siyang sabihin, pero huwag nyo siyang gamitin closing statement. Kasi open-ending question ulit yan. Open-ended question ulit yan. Okay? Pwede mo siyang gamitin, siguro pang joke lang, pang gising, pang connect, bago mag-closing, pero huwag mong tatapusin dyan sa tanong na yan. Okay? Kailangan meron kang follow-up question dyan. Ano pa? Huwag mong sasabihin, etong mga salitang to, madali lang ang business, ako nang bahala sa isang leg mo. Don't make yung mga promises na hindi mo naman kayang tuparin. Okay? Kahit sabi nila promises are made to be broken. Okay? Di ba? Nasaktan ka na nga sa promise, gagawin mo pa sa iba. Di ba? Sasakitan na lang tayo. Avoid saying simple lang ang negosyo. Okay? 2 tao lang kailangan mo, kahit magpaupo ka na. Actually, marami tayong dapat i-avoid. Pero ito kasi mga common mistakes na sana huwag na natin gawin. Okay? Kasi bibigay tayo ng false hope eh. Okay? So, para lang ma-close natin yung deal, di ba? Magiging exaggerated tayo. Kasi sa totoo lang, ito, meron tayong tinatawag na danger. Sa speaking, sa pakikipag-usap, pwedeng sa presentation to, pwedeng sa closing. Ano yung danger? D stands for doubt. Pag hindi ka sigurado sa sasabihin mo, huwag mo na lang sabihin kaysa mag-raise ka pa ng doubt. Do not use the word daw. Kasi sabi daw, no. Better, i-quote mo. Kaya ako pa nagtutok ako, na yung sasabihin ko is galing, for example, narinig ka sa isang doktor, sinasabi ko, i-quote ko si doktor ganito, ito ang sabi niya. Hindi ako gumgamit ng word na daw. Ano pa yung danger? A, anger. Okay? Dapat hindi tayo, tawag dito, for example, hindi tayo nagpapadala ng emotion natin. For example, nagutok ka, may kausap ka. Okay? Yung kausap mo, pilosopo. Yung kausap mo, yung mindset when it comes to money, mali. Magkaiba kayo ng religion, magkaiba kayo ng political view. Diba? So dapat walang ganon. And then N is negativity. Okay? Kahit na sinasabi natin yung negative in a positive way, ang nagre-register lang sa utak kasi natin negative. Tandaan nyo yan, ganyan nagtatrabaho ang brain natin. Laging negative. Kunyari, hindi siya tamad. Hindi magre-register sa brain ng kausap natin yung word na hindi siya tamad. Ang magre-register lang yung word na tamad. Okay, so avoid using negative words. Yung compound negative tas nagiging positive, avoid yun. Okay, danger. Ano pa? G, guilt. Okay, yung guilt tripping. Huwag natin gawin yun. E, exaggeration. Ito yung sinasabi ko. This is actually exaggeration. So huwag natin gamitin nga yung exaggerated. Pag uminom ka ng first VitaPlus, yung patay, mabubuhay. Mga ganon. Diba? Yung lola mo, mabubuntis pa yan. Mga ganon. Diba? Kambal pa yan. Exaggerate. Wala natin exaggerate.
natin is revenge. For example, yung kausap mo, nagsabi, ay kasi dati nag-pro ako nagganito ako nagganyan ako, parang mas maganda ata yung battery dyan Di ba? I-defend natin, i-present natin ang first part of class, lahat ng advantages niya, lahat ng wala tayong ginagawang, kasi remember bad publicity is good publicity. So kapag nag-talk ka, o nakipag-usap ka sa isang tao, nag-approach ka ng dinat, naninira ka ng ibang produkto, ibang kumpanya, imbis na hindi nila yun alam, malalaman pa nila. Okay, so yun yung dangers. I hope na-pick up nyo yun. Sinigit na naman natin, wala yung sa module ko Okay, so, ngayon ang tanong ko, sa mga tips na meron kayo ngayon, are